Okay. So pag open mo, sa loob is siya ay naka bubble wrap na plastic. Okay. So ngayon, i-open na natin yung ating biniling BT-2 na Bluetooth module para sa SRNE na solar charge controller. So let's open the item. Gamit tayong cutter. Yun. Okay. So tingnan natin kung mahugot na natin dito to. Okay, mahugot natin. Okay, accessories, no? Napakasimple nung lalagyan niya, guys, no? Halos wala namang brand name na nakalagay sa kanya. Nakalagay lang sa kanya BT-2 siya, no? Unbranded siya, guys. Pag open mo sa kanya is ayun na, guys. Nasa loob na yung ating BT-2 Bluetooth module, no? Nakalagay. So may manual siya, guys. Merong ano lang, no? Make sure lang tama yung nabili nyo, no? Kung meron kayong SRNE, make sure alam nyo kung anong compatible na Bluetooth modules doon sa inyong unit. Okay, so ito yung manual nya. So hanapin ko lang naman dito is kung anong app yung ginagamit. Sabi may solar app daw. Then may administrator password siya. Ito yung administrator password. So kailangan yan pagka kinonect nyo siya. Okay, so connectivity 15 meters, so communication distance within 15 meters. Medyo malayo, guys. Okay na to, no? Ayan. Okay, so compatibility. Ayan, connection niya is sa TTL, no? TTL port. Okay, sa likod niya, meron ba? Wala na. Okay, so lagay muna natin siya dyan. So ito yung unit. Nakasupot siya, hindi siya nakaseal, basta nakasupot lang siya. So ito yung unit, guys. So, may konting scratches, no? Hindi pulitong yung pagkagawa niya, pero mukhang sana umokay naman siya, no? So ito yung TTL port. Okay, so mahaba yung cable nya, no? So itatry na natin, no? Ilagay natin sa SRNE natin. So ito, guys, nilagay na natin yung ating Bluetooth module sa kanyang port. Ito, guys, so yung TTL-COM, no? TTL-COM na port. So dyan natin susuksok yung ating BT-2 na Bluetooth modules. At ito na nga, guys, so nahanapan natin na magandang pwesto yung ating Bluetooth module, no? Dito sa gawing itaas ng ating solar charge controller. So nilagay na lang natin yung cover ng ating solar charge controller, no? So medyo malinis pa rin yung pagkakalagay natin ng wiring ng ating Bluetooth module, no? Hindi siya sagabal sa ibang mga pyesa. And nag-install na pala ako ng app, guys. So papakita ko na lang sa inyo sa ibang video yung app, no? Pwede nyo i-search sa aking YouTube channel. And dito ipapakita ko lang yung pag-access dun sa harvest natin. So let's see. Okay, guys, so nandito na tayo sa app natin. So click natin to. Yan, ko-connect na siya dun sa ating device. And then sa real-time tab, makikita natin na ito yung wattage na sa taas, yung wattage na pumapasok sa ating solar panel yan, no? Around 180 watts, 179, no? Nandyan siya. And ang harvest ang kailangan nating malaman, di ba, guys? So kung sa harvest naman, dito tayo sa history tab, no? Then pupunta tayo dito sa lower portion, click nyo yung charge. So sa charge today, yung today, makikita nyo na nandyan na yung ating harvest. So ito yun, guys, no? Yung charge na 1.0112 kWh. So yan na yung harvest natin as of 11:39 AM, no? So i-compare siya sa mga ibang days, no? Medyo mataas to, guys, kasi tanghali pa lang 1.012 kWh na siya. Samantalang nung nung October 2 is 1.355 kWh siya maghapon.
At ayun nga guys, so napaka-worth nitong pagbili natin nitong ating Bluetooth module. So ngayon hindi ko na kailangang i-access pa yung sa kanyang device para makita natin yung harvest, no. And yung parameters din pwede nating baguhin na lang sa app natin, no, yung charging parameters natin. Just in case gusto natin siyang i-modify, pwede na rin sa app na lang. And ayun guys, so nga pala guys, itong ating Bluetooth is meron niyang parang indicator light dito. So pag nagko-connect tayo sa Bluetooth, nagbi-blink yan. So ngayon, hindi kasi naka-connect siya, hindi tayo nagba-browse dun sa app natin, hindi siya nagbi-blink. Pero sa oras na nagba-browse tayo dun sa mga tabs ng ating Bluetooth app, is makikita nyo na nagbi-blink din yung indicator light ng ating Bluetooth module. So ayun lang para sa video ito.